Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. EJ Morse is back. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. At sana saan mang dako kayo ng mundo naroroon ngayon ay nasa maayos kayong kalagayan. At para doon sa mga bago lang dito sa aking munting channel, please subscribe at kindly hit the notification bell and the like button. At you might want to share this vlog later on. Thank you so much. At tuloy-tuloy na tayo doon sa ating gagawing komentaryo. Ang ating komentaryo ngayon ay tungkol doon sa naging Quadcom hearing kahapon. At napakaganda ng pagkakahandle ng mga congressmen doon sa hearing. At malayong-malayo doon sa ginawang hearing sa Senado. Kaya doon sa ating mga senador, sana ay may natutunan kayo dito sa ating mga congressmen. Maganda po ang pag-handle nila doon sa ating dating presidente. Walang bastusan. At sa umpisa pa lang ay nirendahan na kagad nila Congressman Paduano yung magiging takbo ng pagdinig. At sana ganun. Walang kinikilingan. Kung ano yung rules, dapat masunod. Former President is not yet recognized in telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite you in contempt if you violate these proceedings. The internal rules. I will invoke Section 11 and your former congressman, and you know that. I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya sir, takot ako sa iyo. Hindi. Thank you. Hindi ka dapat matakot for as long as you follow the rules of this committee and you respect the members of this committee. I will Thank you, Mr. Chairman. behave, sir, because of you. So yun ang nasunod, yung rules. Hindi yung sinasabi niyong indifference to the former president. Kung ano-ano pinagagawa ng dating presidente, pinabayaan lang ni Coco Pimentel. Hindi tama. Hindi tayo nagmamagaling, hindi naman tayo kasing galing ni Coco Pimentel na isang abogado. Pero talagang ang obserbasyon ng nakararaming Pilipino ay hindi po maayos ang pagkakahandle ni Senator Coco Pimentel. Kasi nga, sinobrahan niya naman yung deference, yung sobrang pagbibigay doon sa pagiging former president ni Digong Duterte, which we think is wrong kasi hindi na sinunod yung mga rules ng Senado. Kahit na dating presidente, hindi mo naman siya mababastos basta pasunurin mo sa rules. Kaya nga dito, sinasabi ko nga, yan ang the best time na sana na napakita nyo sa mga Pilipino na no one is above the law. Ano yung rules na pinatutupad sa Senado, dapat napatupad nyo. O kaya namang gawin na. Nakita nyo, ginawa naman sa Kongreso. O di naging ayos, walang nagawang pagmumura si Duterte. Although sumimple, nung galit na siya. Alam nyo naman na ang number one niya ayaw makita at galit na galit siyang makita talaga dyan. Ang ayaw na ayaw yung makita ay si the former Senator Sonny Trillanes, kaso umattend. Nasira ang araw niya. Isa pa, yung ayaw niya rin makita, si Asierto. Si Colonel Asierto na sana mag-online na testimony. Ang problema lang, mukhang nagkaroon ng technical difficulty, hindi natuloy. Pero nagpo-protest na kaagad si Digong Duterte nung makita si Colonel Asierto. Ayaw niya. Bakit? Ito yung maraming alam Ito yung unang-unang nag-imbestiga kung sino-sino yung mga drug lords na dapat hulihin ng mga panahon na si Digong Duterte ay presidente. Kaya nagka-problema itong si Asierto dahil ang binabangga niya, according to him and according to Sonny Trillanes, mga sanggang dikit ni former President Digong Duterte. At ito nga ay pinatunayan base sa mga dokumentong hawak, bank documents actually, bank statements. Kaya naka PowerPoint dineliver ni
ni Sunny Trillanes na nakadetalye base doon sa pagkakaprint galing sa bangko. Pero bago tayo pumunta dyan, doon muna tayo sa ibang nag-cross-examine. Katulad nitong si Congressman Gutierrez, na dito sa pagko-cross-examine ni Congressman Gutierrez, again, inamin na naman ni Rodrigo Duterte na siya ang responsable doon sa ginawa niyang war on drugs. Paulit-ulit na nga daw, sabi niya, paulit-ulit na kayo at wala na kayong drama-drama pa. Ako ang responsible diyan, sagot ko yan dahil ako ang nagpatupad niyan, ako ang nag-utos niyan. To really look into the purpose, because we're trying to differentiate now those that are within the bounds of law and those that are without in relation to the drug war. I'm sure that it within the bounds of the law. And I take full responsibility. Huwag ka na maghanap ng iba. Ano yung 7-7 mo? Dito ka na lang tutok sa akin. Ilan ko bang beses sabihin sa inyo, I take full responsibility. If you think that it is illegal or wrong, go ahead and file a case. I would be happy. So yun na nga. Kaya ayaw niya ng padrama-drama. Ang isa pang hindi masyadong nagustuhan at sumira sa araw ni President Duterte yung testimony ni Laila de Lima. At ito, pakinggan natin si Laila de Lima. Former Senator de Lima, what is this about? Okay. Kanina po, tinanong po siya ni Congressman Gutierrez, sino yung 7 na yon ng kanyang personal na death squad. Bigla ko pong naalala na si Mr. Edgar Matubato, sinabi niya po yung tungkol sa Lambada Boys. Because Edgar Matubato was a member of that Lambada Boys, the civilian component of the DDS. At tamang-tama, meron din po siyang binanggit na 6 na pangalan. So hindi ko po alam kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor. Ang mga pangalan po, nung 6 pa, which makes it a total of 7, na kasama si Edgar Matubato, are the following: Ludi Pagidupon, Tony Estaco, Jojo Bosa, Romel Capitana, Insectan, and Boboy Maldito. A total of 7 names. Yung 7 miyembro ng personal death squad. Now, paulit-ulit na sinasabi ng ating resource person na dating mayor at dating pangulo sa Senado at dito na naman, o kaya ang kanyang paniniwala, ay maaabsuelto na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill. Nagkakamali rin po yung mga pulis kung yan din po ang iniisip nila. Dahil inaako na nung pinaka-mastermind, yung principal by inducement, na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. Hindi pa rin pwedeng makalusot at maabsuelto yung mga gumawa, sumunod sa kanyang kill orders. Yung dating Pangulo, dating Mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. The next to interpolate is... At ayan, hindi maganda ang naging reaksyon ni Digong Duterte. Very ungentlemanly. Ungentlemanly action yung aambaan niya ng suntok si the former Senator Laila de Lima. Wala tayong magagawa. Yun talaga yung kanyang mga bugso ng damdamin, hindi mapigilan. Although, wala namang masyadong verbal tussle na nangyari doon sa pagitan ni former Senator Laila de Lima and the former President Digong Duterte. Pero ang pinaka may action dito, ito pakinggan natin yung PowerPoint presentation ni Sunny Trillanes na idinidetalye yung bank statements na hawak niya at dito nag-flare up si Digong Duterte. Sige, pakinggan natin. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan.
So ito po yung mga bank accounts na nakalat ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Ayan. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Ito makikita nyo yung reaction ni VP Sara habang nag-present si Sunny Trillanes ng bank statements at makikita mo nga medyo hindi maganda ang dating kay VP Sara. At kung pagmamasdan mo siyang maigi, medyo malalim ang kanyang pinanggagalingan ng kanyang hininga. At pigil na pigil siguro ang kanyang galit kay Sunny Trillanes. Ito po yung last slide. No? Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Nagdidibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. No? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanan ng kaso. Kaya makita natin, dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Your Honor, if there is
an iota of truth. Ayuta lang, baski konti lang. You can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Wow. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. If I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner, na kung magbigti ako, si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga manager's checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, well, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy President, is story. with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Order, please. Order. Ayan, nag-dare pa si naghamon si Sonny Trillanes na sabi niya, halika, kitang-kita sa camera na umano siya. Kaya tumango siya, sabi niya, halika. Doon napikon lalo si Duterte. At mukha nang hinawakan yung mikropono at gusto ibalibag. Naiipit sa gitna si Laila de Lima na at least medyo mahinahon naman at mukhang umaawat din si Senator Laila de Lima. At yan ang kwento ng hearing natin kahapon. Yung mga konting aksyon na yon na of course hindi mapigilan ng ating former president yung kanyang sarili, pero naipakita ng mga congressmen natin kung paano mag-handle ng tamang pamamaraan ng hearing.
Matuto kayo rito, mga senators. Mahiya kayo. Na minsan hinahamak-hamak nyo ang Kongreso, tawag nyo lower house, mas magaling sila sa inyo. Mas credible sila sa inyo. Maganda ipinakita nilang trabaho, nasisihan ang mga Pilipino, at hindi sayang yung perang ginagastos ng mamamayang Pilipino sa mga congressmen natin. Hindi katulad sa inyo na mayroon na nga mga bias dyan at may dalawa pang inaakusahan na miyembro ng Senado na hindi nyo rin mapigilan magsalita. Na dapat sila ay kasama sa mga resource persons, pero hindi, sila pa ang nagko-cross-examine. Hindi nyo ba naisip na wala na kagad credibility at overall, wala nang credibility ang Senado dahil dyan sa dalawang yan. Tapos ngayon, sinama nyo pa sa hearing. Sinira nyo lalo ang credibility pati nung hearing, particular na hearing na yon. Lalong-lalo na pinabayaan nyo magsalita na magsalita. Talagang sobrang bias. Hindi kami nasisihan mga Pilipino. Ang mamamayang Pilipino ay hindi nasiyahan sa trabaho nyo dyan sa Senado. Kaya matuto kayo dito sa mga congressmen. Matuto kayo. Ganito ang pag-handle ng hearing. Parehas. Walang binastos kahit isa. Walang nagdomina kahit isa. Yung palamura na dating presidente, narendahan. Hindi nakapagmura. Isang beses nakita ko nagmura pero pabulong. Siguro si Laila de Lima lang ang nakarinig. So yan ang sinasabi namin. Mga mahal naming senador. Sayang ang aming ginagastos sa inyo kung ganyan kayo ng ganyan. Unang-una, may dalawa na nga akusado sa inyo. At least mga 60% na wala na kagad kayo ng credibility. Dahil dyan sa mga inaakusahan dyan. Tapos isinama nyo pa sa hearing. So yan lang muna mga kapatid, mga kababayan. Natutuwa lang ako ikwento sa inyo na nakita natin yung mga congressmen natin ng trabaho ng maayos. At gustong-gusto kong makarating ito sa mga senador para malaman nila na malayong-malayo ang performance ng ating mga congressmen sa kanilang performance sa pagkokondak ng hearing. Maraming salamat kay Congressman Abante, Congressman Fernandez, Congressman Paduano, Congressman Gutierrez, Congressman Nuistro, at yung iba pa na hindi ko maalala mga pangalan. Pero thank you so much, Congressman. You did a good job at sana magtuloy-tuloy na ganito ang performance nyo at sana ang marami sa inyo ay pumanik sa Senado nang mapalitan na ang mga walang kwenta, walang mga binatbat na senators dyan sa Senado. Palitan nyo na mga yan. Mga walang kwenta, mga hindi dapat binoboto ng mamamayan at hindi dapat ginagastusan ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po at para dun sa mga ngayon pa lang nakapasyal sa aking munting channel, paki-subscribe na lang po. Paki-press ang like button, ang notification bell at paki-share na rin po itong video na to. Salamat po uli at makita-kita tayo sa susunod na vlog. Thank you so much.